Magandang hapon po sa atin lahat. Binabati ko kayong lahat simula kay Father Lito Santos. Siya po ang namumuno nitong banal na misa, is the foreign vicar ng bikaryato po natin ng Our Lady of the Abandon, Father. Ako si Father M, the parish priest of Guadalupe Parish in Marikina City. Kinikilala ko presensya at yun nitong parishioners St. Paul of the Cross, sa parishioner po ng Guadalupe Parish. Inayaan po kami na dumalo sa nomenaryo po ito. Binabati ko si Father Vic na naganyaya sa amin sa pamagitan ng inyong Parish Pastoral Council. Thank you so much sa oportunidad na ito na makilala kayo, ipakita ang ating pakikipagkaibigan sa aming mga parokya. One day, Guadalupe will also invite you to join in the celebration sa amin po. Itong okasyon po natin is always isang pagkakataon para sariwain natin ang ating pananampalataya. Our Lady of Fatima, expression po, siyempre, ng pagkalinga ng Diyos sa atin, mahal na Birgen Maria. Siya po ina ng Diyos at ina ng simbahan. Almost many of our parishes dito sa Marikina nakalaan po sa ating sa mahal na Birgen Maria. We have Ola, Our Lady of Marikina, Our Lady of the Abandon, we have Guadalupe, many chapels also. Our Lady of Grace, Nuestra Señora de Gracia, many others also in the vicinity po. Pati dito, kupatron, I would say, ng itong parokya po, St. Paul of the Cross, Our Lady of Fatima, so dear to the heart of the Filipinos and the Mariqueño po. So, ang aking pagmumuni-muni tungkol sa si Maria, mahal na Virgen Maria, siya, I would say, silungan ng mga makasalanan. In Latin po, sa litany ng Loreto, tinatawag siya Refugium Peccatorum, shelters of the sinful people, of sinners, shelters or refugium, silungan ng mga makasalanan. Ang totoo po tayo ay bilang bayan ng Diyos, tayong simbahan, ang bayan ng Diyos, ang simbahan ang naglalayag sa karagatan ng kasaysayan. Naglalayag tayo, naglalabay sa dagat. Pero kasama po natin ang banal na Espiritu, hindi tayo mag-isa sa patatuwid ng karagatan ng ating buhay, ng kasaysayan po. Ang Espiritu ng Panginoon na nasa atin po, Panginoon na muli na buhay. We are in the time of the Pentecost, the time of the church. Hindi tayo mahulila. Meron po tayong banal na Espiritu. Pangako ni Jesus sa Gospel po. Ipinangako ni Kristo, siya po ang sentro po ng ating pagsamba. The Most Holy Trinity always are the center ng ating adoration po. Yan. Ang Panginoon, ipinangako ni Kristo sa atin, manatili palagi sa piling ng kanyang mga alagad. Sinabi niya sa atin, in chapter 28 of the Gospel ni San Mateo, tandaan ninyo, sabi ni Kristo Jesus sa mga labinisa, sa bundok, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo sa bangka ng simbahan, di ba? Kaya sakay tayo dito, Mariqueño, ating parokya, ating sarili, ating pamilya, sakay tayo sa ganitong mahiwaga at mapangani na paglalabay sa patungo sa Diyos natin Ama. Patungo sa Diyos tayo, mga kapatid. Pagmahal natin Diyos, ang tatay ni Jesus, with the Holy Spirit, ay pinako ni Kristo. Totoo, hindi madali itong biyahe. Ang biyahe ng ating sarili, ang biyahe ng ating mga pamilya, ng ating minamahal na kapatid. Mapanganib pala. Hindi madali dahil mahina pala tayo. We are very weak, marupok, nalalagyan tayo. Maliliit ang ating pananampalataya tulad ng mga apostol. Sila din, takot. Duwag sila.
Napabayaan ng Panginoon sa pasyong mahal. Tumakas si Pedro. Pinakaila niya si Jesus. Maraming duda, maraming hamon na lumilid tayo sa maalon na dagat. Nandiyan pa rin ang mga tukso nang gagaling sa mundo. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasinungalingan na minsan mukhang lumulubog na ang ating bangka. Last Sunday, I was going to the church to say the Mass. Maraming kabataan lumalabas sa gabi po. Sabi ko, iwan ko kung sila nagsimba sa araw ng Panginoon. Sana po, sana makilala nila ang Panginoon bago magkaroon ng kasiyahan sa labas po. Today, nandito tayo sa bahay dalanginan ng Panginoon, in this beautiful church, para kilalanin at sariwain ang ating buong pag-asa at patitiwala sa Diyos na siya nagmamahal sa atin bilang mga anak niya. We are children of God, first of all. Opo, patuloy ang biyaya ng Diyos, patuloy ang pagpapatawad at awa na maawain natin, Ama. Hindi bumabawas, hindi nagkukulan ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pangako ni Kristo, bago lumisa sa mundong ito, I will always be with you. I will always be with you until the end of time. Patuloy ang pagbuhos ng Espiritu Santo. Patuloy ang paggabay ng salita ng Diyos. Ang pagpapaya ng salita ng Diyos araw-araw sa banal na misa. Salita ng Diyos, liwanag sa ating puso for those who can hear the Word of God. Patuloy ang pagdiriwang ng banal na misa. Patuloy ang kabanalan ng simbahan ng mga Kristiyano. At kasama sa ating bangka, mga kapatid, ang mahal na Virgen Maria, siya ang ina ng Diyos at ina ng simbahan. Kasunod ng Pentecoste, ipagbubuhay natin si Maria bilang ina ng simbahan. Mater Ecclesia. Atin ipinagmamalaki, our pride, na kasama natin si Maria. Siya ang bagong Eva. We take pride in Mary. Ipinakikita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Virgen Maria kung paano tayo ay maaari maging mabuti at maganda. In the beauty of Mary, ipinakita ng Diyos sa atin ang ating kabutihan, ang ating kagandahan. Ang ating kabutihan, kagandahan ng gagaling sa ating lumikha ay tinago ng kasalanan ay hindi na nakikita ng ating mga mata. Ito ang gusto ng demonyo. Tanggihan ang ating karangalan at tumalikod tayo sa Diyos. But today, we say yes to God at itatakwil kay Satanas. We say no to Satan. Si Maria, ang ina natin, ang naniniwala na sa kanyang sinabing, pupunta kayo sa aking anak at sundi ang kanyang iniuutos. Do whatever it tells you. Si Maria, ating ina, ay gumagabay kay Kristo. Kaya hindi man tayo naliligaw, pakinggan ni Jesus ang pagsamo ni Maria. Wala na silang alak. Asagana ang naging regalo ng Diyos, tuloy ang kagalakan ng piging. Minamahal natin si Maria at gusto din natin ipakita ang simbolo ng ating debosyon kahit sa pamamagitan ng ating paglalakad sa prosesyon. Ang totoo, si Maria ay sa puso ng bawat isa dito. Ang naniniwala na siya ay kalabay natin. Opo, Panginoon, patawad sa aming pagkukulang. Kami po, O Panginoon, ay sumusuko kay Maria.
Hindi lang silungan, kundi tanggulan pa ng mga makasalanan. Hindi kami napapahiya, kundi tinuturuan niya kami magbagong loob at sumunod at tuparin ang iyong mga salita. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Virgen Maria, tanggulan ng mga makasalanan, ipanalangin mo kami.